Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toys. Pag-usapan natin itong post ng isang nagngangalang James Gomez. Bago natin tingnan itong kanyang post, tingnan muna natin sino ba itong James Gomez na to. Tingnan nga natin. Ayan yung kanyang profile picture at yung kanyang cover photo. Obvious na obvious naman na na troll, di ba? Troll na troll ang dating Mukhang sindikato nga Eto mga kababayan, troll na merong dalawang friends. Tingnan na nga natin yung ayan Dadalawa na nga lang yung kaibigan mo. Ayaw pa magpakita. Si Solomon, kaibigan niya si Solomon. Para sila ng kanyang kaibigan nagtatago dun sa mga sayo ng kanilang mga amo. Ayan mga kababayan, dadalawa na lang kaibigan mo, wala pang picture. Ito mga kababayan, si James Gomez mayroong 983 na followers. So ako naman nagtataka, bakit meron nagfa-follow sa isang fake account? Fake account to mga kababayan Bakit fake account? Tingnan nyo sa about, sa overview, work and education, wala kang makikita tagulat, walang workplace, walang school to show. Ay mga kababayan, so ito malinaw pa sa sikat ng araw, ito po ay fake account at isang troll. Ayan mga kababayan, wala kang makikitang rito. Wala kang makikitang information tungkol dito sa nagmamay-ari ng account na ito. At kung titingnan natin itong kanyang mga post mga kababayan, ay kitang-kita naman na ito ay taga-suporta ng Tape Incorporated. Ayan mga video ng tahanang pinakamasaya. Tapos inaaway nila yung mga tagapagtanggol ng TVJ. Ayan mga kababayan, at mukhang gawa-gawa ito. Ginawa ito January 8. So talagang ginawa ito para lang makapagkalat ng fake news at manira at siraan ang mga sumusuporta sa TVJ, lalong-lalo na itong TVJ defenders, maging yung mga legit na barkads. Ang ginawa lang January 8 So ito ay fake account, troll account na kanino natin ito maililink, kanino natin ito pwedeng ma-connect. Ito mga kababayan, dito pa lang malalaman natin kung sino may kagagawa nito. Ay mga kababayan, ito kasi ay nabanggit sa atin ng ating mga kaibigan na meron daw nagngangalang James Gomez na nagpost laban sa atin sa Batang Maynila Toys. Ito nga yung post. At sabi niya, si Batang Maynila Toys yung gurang na nagpapakalat ng fake news. Tapos meron siyang ito po yung kanyang ipinost, yung thumbnail ng video ko tungkol dito kay Mr. Ronaldo Valdez. Yung aking video update sa totoong dahilan ng pagkamatay ni Ronaldo Valdez. At merong foul play. So kasi sa video na yan tinatanong ko kung meron bang nangyaring foul play. Kasi mismo yung kapulisan ay hindi sinasantabi yung anggulo ng foul play. Diba, kung kayo ay sumusubaybay sa balita, hindi agad nila sinabi na na suicide ang nangyari. Kundi tumagal muna kasi nga tiningnan nila yung anggulo na baka merong nangyaring foul play. Pero sa uli ay napatunayan nila na suicide daw. So walang nangyaring foul play. Ngayon etong tolonggis na to, etong si troll, James Gomez troll, dahil nga gusto tayong siraan. Eto meron siyang sinasabi. Bakit daw nakalagay ang mukha ni Jano Gibbs sa thumbnail? Bakit ko nga ba nilagyan ng picture ni Jano Gibbs sa thumbnail? Gusto ko Ano ba pakialam mo? Gusto ko ilagay, thumbnail ko yan, video ko yan. Saka, naman kung ilagay ko yung picture ni ni Jano? Related naman siya.
kay Ronaldo Valdez. At in fact, tatay niya si Ronaldo Valdez. So yung pagkamatay ni Ronaldo Valdez, ano yan, issue yan sa kanilang pamilya. Kaso, iba yung iba yung utak na itong Tolonges na nag-post na ito. Hindi po James Gomez ang nag-post na ito. Nag-post ito mga kababayan, isa rito yan, Isa yan dito sa mga, yan, nakikita nyo, ito yung ating mouse, yan. Isa yan dyan sa mga nandyan. O baka naman yung isa na wala dyan. Kasi kung titingnan ninyo, ayan sino ba yung nandyan? Si Tape Everyday Dependent. Si Solid Kapuso Forever. Kapuso, mga kanguso pages si Best Piece na alam ko dati kalaban nila. Ewan ko kung okay na sila. Tinanggap na ba nila sa grupo nila itong may saltik. Kapag tinanggap nyo si Best Piece, ibig sabihin pare-pares kayo may saltik. Lakay Regan Bulletin, Board Productive, pati TBJ, Tinag. Tapos at Jano. So ito mga kababayan, malamang kagagawa. At wait mga kababayan, ito pala, wala yung isa rito. Si Kanguso, wala yan fan page. Wala. Kaya ito duda ko bakit wala siya? Kasi bakit mo naman itatag yung sarili mo? Ikaw na nga gumawa ng post, ba't itatag mo pa yung sarili mo? Di ba? Gets nyo ba? So ito, kagagawa na ito ng grupo nila. Malinaw naman di ba? Real talk tayo. Real talk na lang tayo. Ito mga to, tatangga, hindi kami yan. Wala kaming kinalaman dyan. Mga bugok. Sino nagsabi sa inyong hindi kayo kasama dyan? Kayo nga, nakatag nga sa inyo lahat, Tapos sabihin nyo, wala kayo kinalaman. Kagagawa nito, netong grupong ito, na gumawa ng Facebook account, na troll lang dating, fake account para lang magamit nila sa paninira sa TBJ Defenders at maging sa TBJ. Yan ang ang purpose. Mahilig kasi magagawa to ng mga fake na Facebook pages kung matatandaan nyo si Paloma Spolarium, ang duda ko nga sa Paloma Spolarium si yung may saltik may kagagawan yan kaya nga nilalaglag itong si Tape Everyday Dependent magkaaway to yung may saltik at itong si Tape Everyday Dependent. Sabi ni Spolarium, ni Paloma Spolarium, kaya niya raw sinisiraan ng TBJ dahil binayaran siya ni Tape Everyday Dependent. Biruin mo, binayaran mo raw si Spolarium, Paloma Spolarium para siraan yung TBJ. Hindi ko pa nakakalimutan yan. Kaya wag kang pakampante. Imagine mo, wag kang pakampante dahil naka-record sa akin lahat ng mga pinagpo-post niya ni Spolarium na ayon sa kanya, inuutos mo. May usapan kayo, nagkabayaran pa. Kaya wag kang paano dyan, pakampante. Tapos, ayan, basta yan mga yan, yung grupong yan. Ayan na may pakanaan yan. So, sabi niya, bakit daw mukha ni Jano Gibbs yung nasa thumbnail. Pwede namang mukha lang ni Sir Ronaldo Valdez ang nakalagay sa thumbnail. Mabigat pa doon, may word na foul play. Tapos nandyan ang mukha ni Jano Gibbs para lang kumita sa views na pang conspiracy theories. So, iniisip niya itong Tolonges na gumawa ng page na ito. Na kaya ko nilagay si Jano para palabasin ko raw na may kinalaman si Jano Gibbs sa pagkamatay ng tatay niya. Nang isip niya. Kasi hindi niya naman napanood yung video Kasi kung panonoorin niyo yung video na yan, wala akong binanggit na sangkot si Jano Gibbs sa pagkamatay ng tatay niya. Walang ganun. Sinabi ko lang na under investigation ito at baka merong foul play. Dahil sabi ng kapulisan, hindi nila isinasantabi yung anggulo ng foul play. So, yun lang yung tanong ko. Saka tanong yan, hindi ba naman kayo mga bobo? Tanong yan meron bang foul play? Kaya nga question mark Ang tatangan nyo naman. Hindi ko sinabi may foul play, tinatanong ko kung meron nga bang foul play.
At bakit daw si Jano nandyan? Picture, siyempre tatay niya yan eh. Ano gusto nyo? Picture ni Vice Ganda ilagay ko dyan? Gusto nyo picture ni Ogie Alcacid ilagay ko dyan? Ang bobobo nyo naman. Mga bugok talaga itong mga to eh. Sino gusto nyo ilagay kong picture dyan? Picture nino? Ng mga host ng tahanan pinakamasaya? Ay nako. Eto mga to, kasi alam niyo sa totoo lang, mga ano to eh, mga paranoid eh, mga tamang hinala to eh. Ewan ko lang kung nasobran sa... Pero ito mga to, mga kababayan, ayan po ang merong kagagawan yan ng post na yan. Para lang makapanira at mema lang, may masabi lang. Ayan, magpo-post sila ng ganyan. Na ang lumalabas ngayon, kayo ang fake news. Kasi yung nireport ko dyan hindi fake news. Kayo ang nagsasabi na ako nagpapakalat ng fake news. So lumalabas kayo fake news. Gagamit pa kayo ng ibang Facebook page. Ito talaga sa totoo lang mga kababayan, mga duwag to eh. Kasi ang ginagawa nila, gagawa sila ng fake na page o fake na account. Tapos magpo-post sila doon para hindi sabihin na galing sa kanila. Ang gagawin nila ngayon, itatag nila sa kanilang mga Facebook page para palabasin, hindi kami yan. Wala kaming kinalaman dyan. Inirepost lang namin yan. Galing kay James Gomez yan. Pag tinignan mo naman si James Gomez, troll. Fake account. Sino pa gagawa niyan? Nakagawa nga kayo ng Spolarium eh. Palomas Spolarium eh. Tapos ngayon, gamit-gamit kayo tao. Pangalan ng Amerikano? James Gomez? Kasi yung nga, pinakita ko sa inyo yung profile picture eh. Di ba? So ito mga to talagang matindi to. Mga kung bumanat eh talagang patalikod. Mga traidor, mga duwag, ayaw magpakita at gagamit pa ng ibang Facebook page, mag-iimbento, gagawa para palabasin na hindi kanila galing. Ayan mga style na mga yan, sanay na sanay yan sa mga lakarang troll. So, yan yung mga yan. Tandaan niyo yung mga nakasulat dyan. Yan si Tape Everyday Dependent. Ay, mga yan, yung mga nandyan, yan. Etong si Saltik. Ay, mga yan. At yung yung isa, na sa tingin ko mukhang siya ang may kagawa nito kasi, wala siya eh. Ibig sabihin, iniisip niya, tatag ko ba sarili ko? Ay, wala dito si Kanguso, wala yan fan page. So, yan mga kababayan, napaka bobo netong nag-post na ito. Talagang nagkakalat na sila ng lagim. Ang dami na nilang pinapakalat na fake na accounts. Sa totoo lang, mga kababayan, ang dami nilang pinapakalat para siraan ng TVJ, maging yung mga TVJ defenders at mga legit number cards. Wala na eh. Wala na kasi silang wala na silang issue na magagamit laban sa TVJ. Tapos talagang na sila eh, talon-talo na. Kaya ang nakakatawa lang dito, pag itong Tape Incorporated ay tuluyan ng natalo sa kanilang pinaglalaban, malamang itong mga to, mga mangyayari dito mga floating status. Hindi nila alam kung saan sila kakampi. Ewan ko kung tatanggapin to ng GMA. Kasi ako sa GMA, kung kukuha rin ako ng mga tagapagtanggol ko, siguraduhin ko yung maayos. Hindi yung mga bopol sa katulad ng mga to. Di ba? So, yun lang mga kababayan. Nakakatawa lang itong tulonggis na ito. Nag-post ilang ilang oras na ba? 5 hours ago na. 5 oras na. Ang nag-react, isa. Pinagtawanan pa siya. Tapos may nag-comment dalawa. Ang nag-comment pa, isa pa dun si Jake Magnus. Pinagtatanggol tayo. Kasi sabi ni Jake, tingnan nyo po yung thumbnail ni Batang Maynila to. It's boss, may question mark. Ibig sabihin, patanong, hindi po fake news yan. Tingnan nyo. Thank you kay Jake Magnus.
sa pagtatanggol sa atin. So isa pa nag-comment, Dabber Cats din to eh. So nako. Magpo-post ka, magkakalat ka na na ako yung fake news, tapos wala naman nakakita. Ayan iisa lang ang emoji, laughing emoji, tapos 2 comment. Ewan ko lang kung nirepost ito ng mga yan, ng mga amo nyo, yung mga nandito. So, yun lang mga kababayan, na i-share ko lang sa inyo. Kasi mag-ingat po kayo sa mga naglalabas ang mga Facebook accounts na ginagawa na itong mga grupong ito para siraan ng TVJ Defenders, mga legit Dabber Cats at ang TVJ. Huwag po kayo basta-basta maniniwala. Saka mahalata nyo naman kasi mga mga post sila, mga walang sense. Mga wala kasing ganito. Mga walang ganyan, mga bopols. So ayun lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.